Hi sir, we have a few questions for an interview po, and ang question po namin is, in your opinion, who do you think is the worst and the best president? And why? Okay. Yung actually masyado malawak yung tanong na yan, no? The best president. Kasi kung in terms of economic ang pag-uusapan, sa lahat na naging presidente, si President Marcos yung may pinakamagandang economic policy. Kasi during his time, ang mga social services tulad ng kuryente, transportasyon, edukasyon, at iba pang mga basic, pati ang health, no? Ay gobyerno yung may control niyan during his time. And totoo yun, siya lang yung presidente na may vision na tayo ay mag-industrialize. Kaya sinimulan niya na yung industrialization. Okay? So in that sense, siya yung pinaka best president in terms of economy. But nagkaroon lang ng problema during the later part ng kanyang administration nung nagkaroon na ng crisis dahil nga sa dami ng utang na na-acquire at nagsimula ng magbayad yung Pilipinas, nagkaroon na ng economic crisis during his time, no? And doon na nagkaroon ng malawakan na paglabag sa human rights at dahil dumami na rin yung mga rebelde, gawa na nagkaroon ng malawakan na kahirapan. Pero hindi pa rin siya masasabi na pinaka-worst kasi para sa akin, ang pinaka-worst na president ay si President Duterte. Kasi sa economic-wise, siya yung presidente na may pinakamalaking utang sa loob na namang napakaliit na panahon ng kanyang panunungkulan. Lahat na utang ng mga ibang administrasyon ay hinigitan niya. And sa human rights aspect, napakalaki ng kanyang ginawa na human rights violation. Although tinarget niya yung, sabi niya, yung anti-drugs, yung kanyang campaign, and yet marami ang nadamay ng mga inosente. At yung pagpatay sa tao, sa mamamayan, ay parang naging natural na lang na kalakaran. No? Hindi na dumadaan sa tamang proseso. So nagkaroon ng shortcut o tinatawag natin na extrajudicial killing. And sa ano naman, doon naman sa usapin, no, ng moral ay pinakita niya yung parang inano niya na lang, naging normal na lang, no, yung pagiging immoral, in the sense na binobroadcast niya in public, no, yung kanyang mga pinagagawa na immorality na parang pinagmamalaki niya pa, and at the same time yung mga ginagawa niya sa mga kababaihan, no, mga pinagagawa niya before, binobroadcast niya, pinagmamalaki niya, and sa kanyang pagsasalita, ang pagmumura ay parang normal na sa kanya, samantalang hindi yun acceptable sa kultura ng Pilipino, no, na religious. And talagang napakalaki ng human rights violation na ginawa. And nakita natin yung kanyang mga nakapaligid sa kanya ay involved sa drugs, no? And also involved din sila sa mga illegal tulad ng pugos, no? Sila yung nag-operate yan. Malaya silang nakapag-operate. Kaya during his time, ang daming mga Chinese na nandito sa atin, mga illegal workers na nandito sa Pilipinas. At sila yung halos nag-dominate na dito sa ating economy. At pati yung utang talaga, napakalaki ng utang, no? So para sa akin siya yung pinaka-worst at hindi niya kinikilala yung karapatang pantao ng mamamayan. And up to now, at present, iniimbestigahan sila sa kabi-kabilang corruption, lalo na si BP Sara, no? So meaning, and even yung drugs ay hindi naman talaga nalutas. Nagtago lang talaga yung mga at umilalim, no, yung operation ng drugs, but wala siyang na-solve na problema ng droga. Nag-i-exist pa rin at nagpapatuloy. So yun po. Thank you sir. Good afternoon, Ma'am Jang. Today I have a few questions for you for an interview. So my question is, who do you think is the best and worst president in the Philippines and why? For me, yung the best president sa Philippines is best or worst muna? Best. Best muna. Ayan, yung best para sa akin is nung bata pa ako, talagang hinangaan ko siya kasi
ayun, si President Ramon Magsaysay. Kasi siya yung klase ng president or leader na kung saan meron talaga siyang heart para sa mga masa. Kasi nung time niya, nung presidency niya, nagkaroon ng program, ayun, nagpatupad siya ng program wherein open yun sa lahat ng mga masa, lalo na sa mga farmers. Kumbaga, meron siyang heart sa mga farmers na kung saan nag-provide siya ng mga tools for farming, tsaka talagang nirespect niya yung rights ng mga, lalo na yung mga poor people pagdating sa pag-uupa ng mga lands, ganyan. And kumbaga, protected yung mga masses nung time niya. So, ayun, para sa akin siya yung best president sa part na yon. And kasi 'di ba kasi parang ang rare na lang sa mga leader yung may isip yung mga nasa laylayan, ganyan. And ayun. And then yung worst president para sa akin si si Rodrigo Duterte. Kasi yes, may mga na-achieve naman siya or may mga nabigay naman siya mga magagandang programs, pero ang ayoko lang is yung mga killings niya sa mga innocent people, 'di ba? Ang dami ng namatay na innocent, yan katulad ni Kian. Though, kasi alam niyo naman yun, di ba, yung justice system dito sa Pinas, like, hindi talaga siya ganun ka-firm. Hindi yung, sa unang huli pa lang nung suspect, di ba, hindi mo naman pwedeng sabihin na, porket meron siyang mga gantong symptoms, ganyan, hindi mo mako-conclude na suspect siya agad or involved siya sa drugs, di ba? So, yung kay Kian, parang surface level lang yan. Hindi natin alam na meron ding mga tao din, mga innocent people na baka namatay din, na hindi naman talaga kasangkot sa drugs. Ayun. Thank you po, ma'am. Good afternoon, ma'am. Today I have a few questions for you for an interview. So my question is, who do you think is the best president and worst president of the Philippines and why? We start with the best president of the Philippines. For me, the best president of the Philippines is the 7th president of the Philippines. His regime is on 1953. He was Ramon Magsaysay. I guess he was the best president because he's a servant leader. Among all the other presidents, he is parang symbol siya ng mga Pilipino. He was the real Filipino president kasi pangmasa talaga si Ramon Magsaysay. So kung titignan mo yung itsura ni Ramon Magsaysay, very modest siya, simpleng tao lang talaga siya, pangmasa siya. And I guess the worst president for me, it's Duterte. Kasi hindi talaga ako, against talaga ako dun sa ginawa niya na war on drugs. Kasi for me, it's mercy killing. Parang walang may karapatan na kahit sino, kahit presidente ka pa, na ipunta mo yung justice sa kamay mo. Kasi it's not fair. Thank you po. Hi, ma'am. Hi, ma'am Pinks. Hi, ma'am Esther. We have a question for an interview. In your opinion, who's the best and worst president and why? Sa akin siyempre, Duterte. Kasi, best. Best para sa akin. Kasi, unang-una, bago pa lang siya sa kanyang term, ang dami niya nang na-accomplish. Diba? Tapos, yung sumunod sa kanya, until now, nabe-benefit pa din. Ang worst, hindi ko masasabi kung sinong pinaka-worst kasi marami naman din pare-pareho sila ng cases na mga pangit din naman. Although lahat sila may nagawa din naman mabuti. Pero hindi ko masasabi sinong pinaka-worst. Basta ang best sa akin, sino pa? Kuya, ma'am, and kay ma'am Esther. Baka si Duterte din. Kasi during the time na, di ba, yung traffic, talagang nasinusunod yun. Pero sa kanila umpisa yung pagpapagawa ng bridge. Tapos talagang pag merong may mga cases na halimbawa may sakuna, pinupuntahan niya talaga yung areas kung saan merong talagang siguro kamusta niya yung mga tao. Kaya At yung pinaka-down to earth na president siya, no? Yes. Ang hirap, no? Kasi parang si Aquino. parang para sa akin. Yung lalaki, yung anak. Yung anak, yung Aquino. Parang ano lang siya,
parang ang tawag doon. Sunod-sunuran. Yun, parang easy-easy lang din. Tapos yung time na yung nagkaroon ng disgrasya, ano ba yung mamasapan na ba yun? Di ba parang wala siyang pakialam nung may nangyari naman. Parang sa akin, Pinoy na ako. Thank you, ma'am. Good morning, Tita. Good afternoon, Tita Amor. Today, I will conduct an interview. I will ask you a simple question. Who do you think is the best and worst president and why? For me, Mr. Ferdinand Marcos Sr. is the best president and the worst president also. Why? Kasi yung tagal ng length nung service niya sa Pilipinas, marami naman talaga siyang nagawa. Kasi naman 20 years siyang nanungkulan, di ba? So marami talaga siya nagawa. Kung ano yung mga nakikita nyo ngayon, legacy yan ni Marcos, katulad ng LRT. Wala tayong LRT kung hindi dahil sa kanya. PNR, kanya din yan. Yung, ano pa ba? Madami. Pati yung mga bridges nanggaling sa Cebu, San Juanico Bridge, Marcos din yan. Kung wala kaya si Marcos, kasi wag mo siyang i-compare dun sa nanungkulan lang ng 6 years. Yung 6 years, siyempre, yung time na yon nagsisimula pa lang siya sa kanyang mga project. After that, papalitan siya ng bagong president. Ngayon, kung hindi sila magkasundo, hindi itutuloy ng susunod na presidente yung nasimulan niya. Katulad yung kay, sino yung presidente na sinundan neto ni Bongbong Marcos? Si Duterte. Hindi niya gusto yung kay Duterte. Ginawa niya ba? Hindi. Yung mga project ni Duterte, nakabinbin ngayon. Tulad din nung kay Marcos noon, yung kay Senior Marcos, yung, ano nga yun, yung nandun sa, yung sa energy. Yung ano? Yun, napakalaki sana ng masisave ng Pilipinas doon para sa ating electricity. Dahil yung sumunod sa kanya, hindi yun gusto. Anong ginawa? Pina-stop yun. So, nung na-stop yun, kahit naka-stop yun, yearly nagbabayad pa rin tayo doon. Pero sana kung sana yung sumunod na presidente ni Aquino, tinuloy niya yun, sana ngayon nakikinabang tayo doon. Mga ganong klase, simple lang pero pagka ma-realize mo, napakalaki pala ng impact nun sa atin. Yun. Thank you po, Tita. Hello, Charlotte. Today I have a few questions for you for an interview. Our question is, who do you think is the best and worst president in the Philippines and why? Maybe the best president in the Philippines will be Ramon Magsaysay. Maybe President Duterte na lang. Kasi mas inunan niya pa ayusin yung mga, Kasi mas inunan niya pa ayusin yung mga problems sa Pilipinas bago niya ayusin yung mga problems niya. Parang ganun. Then, maybe yung worst president, si Ferdinand Marcos Sr. Kasi dahil sa kanyang human rights abuse and economic mismanagement. Ganun na. Okay na. Thank you. Good morning, Abram. Today I have a few questions for you for an interview. My question is, who do you think is the best and worst president and why? Yung una, worst si Bongbong Marcos. Kasi, wala naging presidente siya, madaming gulo. Hindi niya na provide yung mga may nangangailangan. Kasi yung best, si Duterte. Dahil, yun, pinatay niya lahat ng mga nagdodroga. Gusto ko yun eh. Yan lang. Thank you. Thank you. Good morning, Eli. Today I have a few questions for you for an interview. My question is, who do you think is the best and worst president in the Philippines and why? So, in my opinion, Ramon Magsaysay was the best president and the worst president was Joseph Estrada. So, the reason why I pick Ramon Magsaysay is he led the Filipino people into what people called the golden age of the Philippines. And si Ramon Magsaysay rin is nag-lead with honesty and nakikinig siya sa opinion ng mga tao niya. And siya rin ang nag-lead sa eradication ng Hukbalahap, which is yung rebellion dati. And
although yung yung naging tragic end niya is sad, yung plane crash niya, he is still remembered as one of the best president of the Philippines. And the reason why I pick Joseph Estrada is basically masasummarize siya in one word: corruption. So isa siya sa mga pinaka-corrupt na presidente ng Pilipinas noon, and ayun yung nag-lead ng end ng kanyang term, which is only less than 3 years. Yan lang. Yun lang. Thank you. Good afternoon, Yanni. Today I have a few questions for you for an interview. So my question is, who do you think is the best president and worst president in the Philippines and why? For me, ang best president is si Duterte kasi mas marami siyang nahahandle last year, or hindi lang talaga ako updated sa mga past issues niya. Siguro mga last year, ganon. And then, yung worst president naman ni si BBM. No offense sa family ko, pero kasi ang family ko kasi vote sila kay BBM. Pero sa akin kasi, simula nang tumuntong dito si BBM, parang mas marami nang naging issues, especially kay Vice President Sara Duterte. And then kay BBM, hindi niya po nahahandle yung mga issues katulad po ng mga financial problems dito sa may country natin. Ilan po. Thank you. Good afternoon, Suichi. Today I have a few questions for you for an interview. So my question is, who do you think is the best and worst president in the Philippines and why? Okay, so for the best president, I'd say Rodrigo Duterte. He really supported the country in his many programs that he funded, and he also attempted to lower the crime rate in the Philippines as well. So, but for my worst president, I'd say Ferdinand Marcos Sr. because he really terrorized the country, and he instilled fear on people, and he even declared martial law, which is one of the worst things a country could have. That is all. Thank you. Good afternoon, Bien. Today I have a question for you for an interview. My question is, who do you think is the best president of the Philippines and why? The best president in the Philippines, in my opinion, is Ramon Magsaysay. Kasi bukod sa parang ginagampanan niya yung pagiging president niya, nakikinig din siya sa mga opinion ng mga tao. Like, hindi lang siya yung basta-basta nagdedesisyon. Like, hinihingi niya din yung ibang, gaya ng sabi ko kanina, hinihingi niya yung ibang opinion ng mga tao. And nakikinig siya dun. Tapos, nagpatupad din siya ng Agriculture Act wherein tinutulungan niya yung mga farmers. And, yung napatumba niya yung hukbalahap. And then, yung, ano nga yan? Nasabi ko na Agriculture Act, no? Tapos yung nakalimutan ko po. Oh my God. Wait. Yung nagpatupad siya ng, naglagay siya ng mga programa na anti-corrupt. Kaya karamihan sa mga tao sinasabi nila na golden years yung pagiging president ni Ramon Magsaysay kasi yung years na yun parang less corruption dito sa Pilipinas and parang nagbawas yung mga main problems na pinaproblema ng mga Pilipino. Thank you.